Buksan natin ang ating mga pananaw sa mga hiwaga at misteryosong mundo. Maging mapagtanong sa mga nakatagong kwento na marami ang hindi pa nakakaalam. Bawat sulok ng mundong ito may misteryo. Bawat kwento ng buhay ay may hiwagang taglay at kapanapanabik pakinggan kapag nabigyan ng panibagong buhay. Taong 1971 sa probinsya ng Palawan. Hango ito sa totoong kwento ng isang albularya na ngayon ay 80 anyos na. Isa siyang natibong tao ng Palawan. Isang kuyunin na may mabuting puso. Taglay niya ang bihirang galing sa panggagamot gamit ang orasyon at mga halamang damo bilang instrumento na lamang sa kanyang panggagamot. Dalaga si Lucrecia nang magsimula ang kwento ng kanyang pagiging manggagamot sa kanilang banwa. Masuberte ka ngayon anak, hindi mo naranasan ang paghihirap namin noong panahon ng mga Hapon. Trauma talagang inabot namin sa mga panahong yon. Puna ng kanyang amang si Mang Anton nang magreklamo siya sa pagod niya sa buong araw dahil sa panggagamot. Kaya nga po tay, pag na sanang mangyari pang bagay na yan, mahirap na nga tayo, mas lalo pang maghihirap dahil sa away at labanang yan. Kaya huwag ka magreklamo na pagod ka, kesyo wala ka namang binubuhay, buti nga't hindi na tayo nagdurusa ngayon. Noong panahon, pahirapan kami sagipin ang ilang buhay ng ating mga katutubo, iilan lang naman kami ang may taglay na anting-anting. Sabat naman ang kanyang inang si Aling Aping. Ang labo niyong kausap, Naitay. Yung reklamo ko lang naman ay kung bakit ko tinanggap ang pagiging albularya ni Lolo. Nakakapagod din naman pala't nakakaubos ng enerhiya. Konektado pa rin yan kasi nga, noon, mahirap tumulong at manggamot lalo na't maraming paruot paritong mga Hapon. Ewan ko sa inyo tay, ang layo nga ng reklamo ko sa mga sinasabi niyo Napupunta tayo sa giyera. Ang mabuti pa, pumunta na lamang ako sa daungan ng mga bangka. Baka may mga bagong daong na bangka ngayon, bibili ako ng sariwang isda. Sige anak, 3 araw nang walang isda dahil sa maliwanag ang buwan. Tiyak ngayon dagsa ang maraming isda sa daungan. Nagbihis siya. Pagkatapos ay mag-isang nilakad ang daungan na nasa 500 metro ang layo. Hindi lamang tanong mula sa kanila dahil sa natatabunan ng marami at makapal na punong mangrove na siyang karaniwan sa mga dagat. Pagdating niya sa daungan ay iisa lamang ang bangkang naroon. Batay sa suot nito ay hindi ito katutubo ngunit isang Muslim. Tiyak siyang dayo ito dahil noon lamang niya ito nakita. Gayong lagi naman siyang nagpupunta sa daungan ng bangka. Napatingin agad ito sa kanya. Halos hindi ito kumigisap kaya siya na lamang ang bumati rito. Magandang hapon po. Mukhang dayo ka sa aming lugar Namali ka lang ba ng daong? Naliligaw ka po ba? Hindi. Dito talaga ako nakatira. 1 linggo na. Isa rin kasi ako mangingisda sa Mindanao. Kaya ito na rin ang pinasok kong hanap buhay nang sumama ako sa aking pinsan dito. Ganun ba? Akala ko naliligaw ka po. Patingin ako ng huli mong isda. Tulingan lahat ng huli ko. Malalaki ito. Masarap sa tinola. Abay oo nga. Sige, pabili ako. Masarap din ito sa gata. Ang sarap mo sigurong magluto Hindi naman, karaniwang luto lang. Hindi ako naniniwala. Oo nga pala, ako si Ahmed. Pwede ba kitang makilala rin? Oo naman, ako si Lucrecia. At natutuwa ko dahil may bago na naman akong kaibigan. Naku, ako rin Lucrecia. Pwede rin kaya akong dumalaw sa inyo? Pwede naman, ang kaso kapag araw, hindi mo rin ako makakausap kasi isa akong albularya. Talaga? Naku, may kakayahan ka palang manggayuma. Grabing tanong naman yan pero oo, kaya kong gawin yan pero bakit ko pa kailangan gawin? Sa ganda kong ito hindi ko na kailangan ng gayuma. Oo nga naman, may ebidensya. Katunayan, isa na ako sa mga naaakit sa kakaibang ganda mo Bolero naman. Pakikita lang natin ngayon huwag mo nga ako maloko-loko. Labat per sight, hindi ka ba naniniwala sa ganyan? Hindi, maniwala ako dyan. Kahit ayaw mong maniwala, patutunayan kong totoo ang pag-ibig sa unang tingin. Nailing na lamang siya. Iniisip na baka ganoon talaga ang mga Muslim.
Binayaran niya ang mga biniling isda para alis na sana, ngunit ayaw nitong tumanggap ng bayad. Sa pilitan niyang iniabot ang pera kaya dinagdagan nito ang kanyang isda ng isa pang mas malaki. Ano ka ba naman, Ahmed? Ang dami na nito. Pwede mo namang ihawin ng iba, masarap din itong ihawin, no? Wala siyang magawa kundi ang tanggapin na lamang yon. Maging ang kanyang mga magulang ay nagulat sa dami ng isdang daladala niya. Kinuwento niya ang lahat sa kanyang magulang. Wala siyang itinago sa mga ito. At ganun na lamang ang gulat niya nang bigla itong dumating sa bahay nila ng gabing yon. Paano mo natunto ng bahay namin? Simple lang, nagtanong-tanong. Sa sobrang kilala mo'y hindi ako nahirapang tuntunin ang lugar. Kahit pinsan ko nga kilala ka. Minsan na raw kasi siyang nakapagpagamot dito. Ganun ba? Nakakagulat ka naman. Sabi ko naman sa iyo totoo ang pag-ibig sa unang kita pa lamang. Igigiit mo pa talaga yan, tigilan mo nga ako. Hindi, Lucrecia, hindi ako titigil sa panliligaw sa iyo. Dahil handa akong patunayan sa iyo ang pag-ibig ko. Hindi nga ito sumuko. Araw-araw siya nitong nililigawan. Araw-araw siyang dinadalahan ng sariwang isda. Ano ka ba, Ahmed? Hindi mo naman ako kailangan sanayin sa ganitong bagay. Pwede kang dumalaw ng walang dalang kung anong bagay. Hindi, Lucrecia, ayokong pumunta dito ng walang dala. Parang napakadamot ko naman kung simpleng bagay hindi ko man lamang magawa. Ano ka ba? Alam naman naming mabait ka. Hindi mo na kailangan magdala ng kung ano-ano. Hayaan mo na nga lang ako. Masaya akong may maibabahaging kaunting biyaya sa inyo Pero ano na lang ang sasabihin ng tiyahin na tinutuluyan mo? Baka sabihin mo kung perang nililigawan mo. Hindi apaka-abansi naman ang isip mo. Gusto nga ng tiya kapag nasagot mo ako dadalhin kita sa bahay niya para ipakilala. Talaga? Nakakahiya kaso yung mga Muslim dito mapipera Tiyak na mapera ang tiyahin mo. Hindi naman, sakto lang. Iyon nga ang sagot nito. Pero ang totoo'y hindi nga ganoon kayaman. Pero hindi rin mangyayaring maghihirap ang angka ni Ahmed. Kahit aabot pa ng ilang taon na may daladalang tagutom. Umabot din ng 1 taon ang panliligaw nito kaya sa katagalan ng panliligaw nito sa kanya ay nahulog na rin ang loob niya rito. Sa loob ng 1 taon na panunuyo ni Ahmed sa kanya ay sa wakas sinagot na niya ito. Naging madalas ang kanilang pamamasyal ngunit lagi ay dalampasigan lamang sila. Isang lihim ng pagkatao ang ibinunyag nito. Isa itong antingero na kayang maglakbay sa ibabaw ng dagat. Nagulat pa siya na sa unang pagkakataon nang makita itong naglalakad sa ibabaw ng tubig. Grabe, ang tindi ng kapangyarihan mo, Ahmed. Totoo palang may ganyang bertud. Ginagamit ko to sa pangingisda, kaya kahit may bagyo'y baliwala sa akin. Kaya kong lakarin ang malalakas na alon ng dagat. Ito ang pinakamakapangyarihang libreta sa lahat. Pinakamaliit, ngunit taglay lahat ng mga kapangyarihan. Isang libretang singkapal ng hinlalaki at sinliit lamang ito ng hinlalaki. Bawat pahina ay taglay ang pinakamakapangyarihang salita ng Latin. 2 hanggang 3 libreta bawat pahina. Tagabulag, kabal, tagapako, pawala ng alaala, swerte sa negosyo, pakikipagkaibigan, pampaamo, at lahat ng mga bertudes ay napaloob na sa libretang iyon. Ang galing pala ng pinamana sa iyo ng lolo't lola mo, Ahmed. Oo, at tuturuan kitang gamitin ang bagay na ito. Pwede ko itong ipahiram sa iyo. Pwede ba yon? Sa iyo yan kaya ang bisay dapat na manatiling sa iyo. Pwede mong gamitin ito. Halika sa dagat, tuturuan kitang maglakad. Natatakot ako, mataas pa ang tubig ngayon no. Sobrang payapat, sobrang lalim, ayoko. Baka hindi tatalab sa akin at malunod pa ako. Huwag ka matakot, magtiwala ka sa kapangyarihan na dala ng libreta. Ang bisa nito ay tatalab, depende sa paniniwala mo. Alam ko naman yan. Sige na nga, payag na ako basta magtitiwala ako sa iyo Nilakasan at binuo niya ang kanyang tiwala sa bagay na yon. Nang maramdaman na handa na siya, kinuha ni Ahmed ang maliit na libretang yon. Hinipan sabay kibot ng bibig, isang kapirasong puting papel ang lumantad. Kasya yun sa kanyang talampakan. Nilapag yon ni Ahmed sa buwangin. Pagkatapos ay inutusan siyang ipatong sa papel na yon ang kanyang kanang paa.
Nilagay nito ang maliit na libreta sa kanyang bibig. Yan, ganyan, tapos humakbang ka na. Tuloy-tuloy hanggang sa tubig. Diretso lang siyang naglalakad. Palalim na ng palalim ang kanyang inaapakan tubig, ngunit baliwala yon. Nang lingunin niya si Ahmed ay sumenyas ito na bumalik na siya sa kinaroroonan. Maingat pa rin ang mga hakbang niya. Tuloy-tuloy hanggang sa tuluyan na siyang pumagilid. Tuwang-tuwa siya sa karanasang iyon. Ang galing naman Ahmed, halos hindi pa rin ako makapaniwala na may ganitong uri pala ng anting-anting. Nag-iisa lang to, galing pa sa lola ng aking lolo. Nang mamatayan lola, ay kay lola niya binili nito. Isang mabangis na antingerong Muslim din ng lolo. Ang ibang anting-anting niya ay nasa aking mga pinsan, ngunit itong hawak ko ang pinakamatinding anting-anting sa lahat. Mahirap kalaban yon. Kapag may nakaaway, magtatanim lamang yun ng kawayan. Doon sa kawayan na yun nakadepende ang buhay ng kanyang naging kalaban. Kapag namatay ang kawayan, todas din ang kalaban. Tunay yun, ganun katindi ang lolo. Nakakatakot naman pala kayo. Isa akong albularyo ngunit hindi ako nagkaroon ng malakas na anting-anting. Tanging kaalaman lang sa panggagamot ang alam ko. Hindi naman talaga lahat binibiyayaan ng ganito. Nag-iisa nga yata ang bagay na ito eh. Kaya sobrang swerte mo Ahmed. Minsan lang may ganyan sa mundong ito. Piling-pili ang nagkakaroon ng mga ganitong bertud. Atin ito, Lucrecia. Kapag naging mag-asawa na tayo ang gagamit ng bagay na ito. Hindi pa naman siguro tayo talagang magkakatuluyan. Lalo pat Muslim ka, kuyunin ako. Hindi naman yun ang magiging hadlang eh. Basta't kahit anong mangyari, magtitiwala lang tayo sa isa't isa. Ang pag-ibig ko, ang pagkatiwalaan mo. Nagtitiwala naman ako sa iyo eh. Kaya nga sinagot kita, di ba? Ang buong akala niya isang tunay na panghabang buhay na ang kanilang relasyon. Ngunit habang nasa bahay sila ng pinsan nito, ay nagkataon na tumawag ang ina nitong Muslim. Medyo may kayang pinsan ni Ahmed, kaya may sariling telepono sa bahay. Agad itong kinausap ni Ahmed. Masaya siya nitong pinakilala sa ina. Nagulat na lamang siya nang biglang iniabot nito ang telepono sa kanya. Alanganin at natakot siyang sumagot. Yun pala may dapat talagang katakutan. Ako si Sarah, ina ni Ahmed. Ikaw palang kinababaliwan ng aking anak kung kaya't wala nang balak na bumalik pa rito sa Mindanao. Naku, pasensya na po kayo tita. Hindi ko po alam na pinapauwi niyo siya. Wala naman po siyang sinasabi sa akin eh. Tatapatin na kita. Siguro pagkakataon na ito para malaman mo ang lahat. Iyang si Ahmed, may 2 anak yan dito. Po, hindi ko po alam ang bagay na yan. Ibig sabihin may asawa na siya. Niloloko po niya ako. Malamang hindi niya sasabihin sa'yo. Kaya nga ako nang nagsasabi. Oo, hiniwalayan niya. Ngunit hindi pwedeng basta na lamang siyang gagawa ng desisyon at lumayas. Kailangan niyang balikan ng dati niyang asawa dahil apektado ang negosyo namin sa ginawa niya. Alam mo bang kasosyo ng pamilya namin ng pamilya ng kanyang asawa? Kaya kahit nagkamalit ng lalaki ang kanyang asawa, kailangan pa rin niyang patawarin. Kung hindi, lulubog ng tuluyan ang aming negosyo. Uuwi siya dito sa lalong madaling panahon. Para siyang pinagbagsakan ng lupa nang marinig iyon. Maging si Ahmed ay nagtatangi sa tayo sa gusto ng ina, subalit wala rin itong magawa. Patawarin mo ako, Lucrecia. Tinatakot ako ng aking ina. Kung hindi pa ako babalik na Mindanao, hindi lang ako ang apektado sa sumpa. Maging ikaw ay apektado rin. Malakas ang kapangyarihan ng aking ina't ama. Mas malakas sa tangan ko, kaya hindi ko sila kayang kontrahin. Wala na akong magagawa, isa pa. Nagsinungaling ka sa akin. Hindi mo sinabi na may pamilya kang iniwan doon. Kahit hiwalay kayo, karapatan ko pa rin malaman ng bagay na yon. Patawarin mo ko, Lucrecia. Natakot lamang din ako na baka hindi mo ako sagutin kapag nalaman mong may anak na ako. Ganun naman dapat, hindi ba? Wala na ba akong karapatang magmahal muli? Niloko ko ng babaeng pinakasalan ko. Wala na ba akong karapatan na kumawala? Sa totoo lang, hindi ko rin naman talaga minahal yun eh. Kaya ako naging asawi dahil sa pinagkasundo kami ng aming magulang. Dahil sa lecheng pera na yan. Sige na Ahmed, uuwi na ako. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Huling araw na ito ng ating pagkikita. Sandali, Lucrecia. May bibilin akong bagay sa'yo. Pakiusap kunin mo. Kahit sa huling pagkakataon, papatunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Ano na naman yon, Ahmed? Idadaan mo na naman ba ako sa mga pakulo mo?
Kahit anong mangyari, buo na ang aking pasya. Hindi na ako babalik sa'yo. Sandali, hintayin mo ko dito sandali lang. Huling alaala mo lang ito sa akin. Pumasok ito sa isang kwarto na tinutuluyan nito. Pagbalik nito ibitbit nito ang isang itim na kahon. Yari iyon sa pinakinis na kahoy. Magandang uri ng kahoy. 3 tangkalang taas. 3 tangkal din ang lapad. Napakunot ang kanyang noo habang nakatingin sa bagay na yon. Kahon pa lamang ay nakakahatak na ng atensyon. Ano ang bagay na yan? Ayokong tanggapin yan, Ahmed. Ang maliit na kahong ito ay mga gintong alahas ang laman. Mga alahas itong naiwan ng namatay kong lola sa aking lolo. At dahil ako ang pinakapaboritong apo ng lolo ko, sa akin ipinamana itong mga alahas. Kasama na rin ang libreta. Nasa loob rin ng kahon na ito. Sabay niya itong ibinigay sa akin kaya sabay ko rin itong iiwanan sa iyo. Ang sabi rin naman ni lolo ko nun, ibibigay ko raw ang mga alahas na ito sa isang babaeng pinakamamahal ko. Ikaw yun, Lucrecia. Ikaw lang naman ang nagparamdam sa akin ng isang pag-ibig na walang kondisyon. Lagi mong tandaan na habang buhay kitang hindi makakalimutan. Ibigay mo na lang yan sa asawa mo, Ahmed. Kung noon pa lamang hindi ko na maibigay sa kanya ito, ngayon pa kaya na nahuli ko siyang may lalaki. Isa pa, mahirap bang intindihin na hindi ko siya minahal noon pa man? Pinagkasundo nga lang kami. Ikaw lamang ang totoo kong minahal. Gusto niya itong yakapin ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili. Gusto niyang umiyak, ngunit ayaw niyang makita nito na isa siyang mahinang babae. Ayaw niyang tanggapin ang bagay na yon ngunit sa pilitan niyong iniwan sa kanya ng nobyo. Wala siyang magawa kundi ang kunin yon. Dinala sa bahay at itinago. Maging ang libretang itim na nasa loob ng kahon ay hindi yon ginalaw. Hindi siya sigurado. Baka isang araw ay biglang bumalik si Ahmed. Nagluksa ang kanyang puso. Mahabang panahon niyang ininda ang sakit sa puso ngunit nanatili sa kanyang trabaho. Unti-unting nakalimutan niya ang sakit na naidulot sa kanyang puso. Ngunit hindi na siya kailanman nagtiwala sa isang lalaki. Tama na ang isang beses na natuto siyang magmahal at masaktan. Tinuon niya ang kanyang atensyon sa panggagamot at hindi may pagkakaila na sobrang lawak na ng kanyang kaalaman sa larangan ng pagiging albularya. Gabi at patulog na sila nang biglang dumating ang kanyang pinsang lalaki na si Tino. Kasama nito ang asawa nito at 1 taong gulang na anak. May mga halamang gamot na nakadikit sa noo. Sobrang pula ng mukha at mga mata. Nang kapain niya'y sobrang taas ng lagnat nito. Naku, kailan pa itong lagnat ng batang ito? Sobrang taas naman, kawawa naman ng bata. Noong nakaraan pang araw, pinsan. Kaya nga dinala ko na dito, natatakot na ako eh. Hindi kasi normal itong karamdaman ng bata na paglaruan ito ng elemento ng dagat. Paano mo nasabing napaglaruan ng elemento? Galing kayo noong 1 linggo sa dagat, di ba? Nanguha ng mga lamang dagat dahil mababa ang tubig. Tama ba ako? Yun ang nakita eh. Oo, insan. May mga palibreng ulam. Ang galing mo talaga. Para may libreng ulam kami, insan. Hindi naman masyado. Tama namang may libreng ulam no, pero kasi minsan may mga parte ng dagat na ginagawang tirahan ng mga elemento. Ang mga ganitong bata, inosente sila, mahina, kaya dapat hindi dinadala sa ganoong lugar. Kung ganun, pakigamot naman ng anak ko, insan. Maawa ka naman sa anak ko. Huwag kang magkalala, madali lang naman ito. Buti na lamang at nailapat niyo agad dito. Naku, salamat, insan. Matapos niya itong gamutin ay hindi niya ito pinayagang umuwi sa 10 oras ng gabi. Pinaubaya niya sa mga ito ang kanyang kwarto. Salamat, insan. Napakabuti mo talaga. Hay nako, at ikaw, ayusin mo nga ang buhay mo. Nakulong ka pala ng 6 na buwan. Nako, Tino, sayang yung pangalan mo. Kung sino po yung pinangalan ng Tino. Siya pa yung barumbado. Taliwas sa kanyang pangalan. Grabe ka naman sa akin, insan. Tinira mo naman talaga ako niyan eh. Kaya pumasok ka na sa loob para makapagpahinga ka na at ang mag-ina mo. Agad ang mga itong pumasok sa loob ng kwarto. Hinayaan rin niyang maging komportable ito ng tulog. Kinabukasan ay madaling araw pa lamang ay gising ng mga yon. Karga ang anak at ang bag ng asawa nito. Tila biglang bumigat.
Bakasyon sa mukha ng babae ngunit binaliwala lamang niya. Hindi pumasok sa kanyang isip na posibleng mangyari ang isang bagay. Ang aga-aga at ang hamog pa ng daan, bakit ba nagmamadali kayong umuwi? Kasi insan may mga alagang hayop kaming naiwan sa bahay. Baka pagdating namin sa bahay wala nang mga yon. Hindi pa naman maaasahan ng mga tao ron sa amin. Ganun ba? Sige, ingat kayo sa daan. Tumingin maigi. Ang daming makamandag na ahas dito sa atin. Oo insan, salamat sa paalala. Saka salamat sa paggamot sa anak ko. Ang bilis niyang gumaling. Hindi kami nagkamali na dito kami sa iyo lumapit. Walang anuman yung pamangkin ko. Siguraduhin na nakabalot para hindi mahamugan. Baka magkasipon. Tiyak ubo na agad ang kasunod niyan. Ang dami niyang paalala. Hindi pumasok sa isipan niya na posibleng ginawa na siya ng mga ito ng masama. 3 araw bago pa niya nadiskubre na nawawala ang kahon ng alahas kasama ang lahat ng laman. Nay Aping, Tay Anton, nakita niyo po ba ang aking kahon na bigay ni Ahmed? Naku anak, ikaw lang naman ang pumapasok sa kwarto mo. Wala kaming alam na dyan ang mga gamit mo eh. Yung pinsan mo nung nakarang araw, yun lang naman ang nakitulog sa kwarto mo, di ba? Walang duda, hindi talaga maaasahan itong si Tino eh. Wala nang iba pa. Sila lang ng asawa niya nakapasok sa kwarto ko simulat sa pool. Pinagkatiwalaan ko ang loko pero ito ang ginawa. Yun ang nga bang sinasabi ko. Ang bilis mo kasing nagtitiwala. Alam mo namang magnanakaw talaga yon. Nakulong na nga yun, hindi ba? Hayaan nyo na, labis-labis na karmang sasaluhin ng mga yon. Tatamasa naman sila sa magandang buhay, panandalian lang din. Pero ang alaala mo kay Ahmed, hindi mo na may babalik. Sayang naman yon. Yung libreta lang yung sayang dun eh. Kaso tiyak namang hindi naman aamin ng mga yon. Kahit magkamatayan pa, sayang ang mga kapangyarihang naroon. Hayaan mo na, patuloy pa rin naman ang pagiging manggagamot mo kahit wala naman na yon. Wala siyang sumbat na ginawa. Hindi niya binigyan ng disiplina. Ang karma ng bahalang kumilos lalo't napaloob sa kahong yon ng libreta. Makalipas ang 1 linggo, nabalitaan niyang nasa ospital ang mga ito. Na-aksidente ang asawa at hindi na ang mga ito lumabas ng ospital na hindi paglalamayan. Makalipas lang ang 1 buwan matapos ang libing ng asawa ni Tino, nabalitaan niyang nabili nito ang bahay na katabi ni Kapitan sa mismong baryo ng lugar. Alam mo na ba ang balita, Lucrecia? Nabili ng pinsan mo ang malaking bahay sa tabi ng Kapitan ah. Oo nga anak, milyon-milyon ang halaga nun. Hayaan nyo na Tay. Maging doble ang karma niya oras na hindi pa niya isusuko at magsisisi. Sa ngayon, hayaan na lamang natin yung tamasahin ng masaganang buhay. Hindi na nga ito nagparamdam pa, lalo na nang nasa mansyon na ito nakatira. Ngunit simula nang maging tahanan nito ang baryo, ay naging talamakan na kawan. Ang daming nawawalan ng pera. Ngunit hindi alam kung sino ang salarin. Kahit tano di walang nahuhuli sa kanilang pag-iikot. Hanggang sa naisipan din ng kapitan na siya na ang tutulong sa pag-iimbestiga at pagmamatiyag. Isang hating gabi nasa harapan lamang si kapitan nakatingin sa labas nang mamataan nito si Tino sa harap ng gate ng malaking bahay na katapat lamang nila. Nagulat na lamang si kapitan nang biglang mawala si Tino, ngunit makalipas ang ilang sandali ay nakita ng kapitan ng lalaki na palabas ng gate. Nagmadaling bumaba si kapitan, bit-bit ang baril. Kitang-kita nito na napakaraming dala ng lalaki. Agad nitong pinagbabaril si Tino ngunit hindi ito natamaan. Napamura na lamang si kapitan nang makitang magtalsika ng mga bala sa katawan nito. Naging bantog agad si Tino kinabukasan ngunit hindi ito umamin. Binaligtad pa nito si kapitan. Ayos ka rin kapitan ah. Paano mo nasabing ako ang magnanakaw? Nakita mo na ba talaga ang mukha ko? Wala ka namang ebidensya. Hindi ako nagkakamali. Ikaw yun, Tino. Huwag mo akong ginagago. Ang dami mo niyang atraso sa baryong ito. Hindi ka na nagbago. Nakapagtataka pa. Nabili mo ang malaking bahay katabi ko. Saan naman galing ang perang yon? Wala ka namang kapasidad na bumili ng ganong kamahal. Gayong tambay ka lang naman sa kanto. Sabi nang may inggit ka sa akin eh. Nako, kapitan ka pa naman. Nakakainis ka. Walang nakakainggit sa kagaya mo. Mahuhuli din kitang muli. Basta malinaw sa akin na ikaw ang magnanakaw. Ikaw ang nagnakaw sa ating mga kapitbahay. Aba, pwede kitang akusahan sa ginagawa mong pamimintang kapitan. Basta mo na lamang akong ituturo, wala ka namang hawak na ebidensya. Binaril kita, hindi tinablan ng balay ang katawan mo.
Nawawala ka pa tapos bigla ulit susulpot. May siya demonyo ka ba? Hindi ko maintindihan. Ngayon, itatanggi mo pa ba? Nako kapitan, nakadroga ka yata. Ganyan na ba ang isip ng isang mataas na opisyal ng baryo? Sige lang Tino, pwede mong itanggi ng itanggi sa ngayon. Pero sa susunod na pagkikita natin, sisiguraduhin kong huli ka sa akto. At kung ano man yung ginagamit mong bagay sa kasamaan, tinitiyak kong mawawala yan sa'yo. Kawawang nag-iisa mong anak, wala pa namang ina. Ngunit lalaki sa teritoryo ng ama na may masamang impluwensya. Hindi pa rin ito nagpahuli. Pinalamig lamang sandali ang modus nito. Ngunit makalipas ang 1 linggo ay sunod-sunod na nakawan na naman ang nangyari. Hindi nito alam na tahimik na nakasubaybay si kapitan sa mga kilos niya. Nang mabuksan nito ang pintuan ng isang bahay ay akmang papasok na ito. Nang muli na naman itong pinagbabaril ng kapitan. Sa tagpong yon ay nagulat si Tino kaya nailuwa nito ang maliit na libreta. Yun ang dahilan kaya tumalab ang bala ng baril. Ayaw mo pang umamin at todas ka ngayon. Ito palang libreta na ito ang susi ng kalokohan mo. Pwes, wala nang makikinabang pa nito. Hindi ako maaaring mamatay. Sana inisip mo yan bago ka gumawa ng masama. Ayoko lang na mahirapan ng anak ko sa paglaki niya. Anong uri ng dahilan yan, Tino? Ginamit mo pang dahilan ng iyong anak. Pwede ka mag-ipon ng pera ng hindi nagnanakaw. Ito lang ang madaling paraan. Madali ring matodas ang buhay mo. Pasensya na pero gumawa ka ng mali. Itong libretang ito ay kailangan kong sunugin. Masama ito. Ang daming mapapahamak nito. Hindi, kapitan. Libreta yan ng pinsan kong albularya. Ibalik mo sa kanya. Ginagamit niya sa kabutihan ng bagay na yan. Hindi. Buo niyang pasya ko. Susunugin ko itong nakakatakot na libretang ito. Inutos nito sa mga tanod na kumuha ng 1 galon ng gasolina. Tinupok ang munting libretang iyon na sinlaki lamang ng hinlalaking daliri. Ngunit nang magliyab ang apoy at tinapon ng libreta, ay tumalsik ito. Animoy may sariling buhay para tumakas sa apoy. Ilang beses itong sinubukang sunugin. Ilang galon ng gasolina ang nasayang ngunit hindi magawa ang kanilang balak. Nalagotan na lamang ng hininga si Tino sa harap ng sinunog nilang libreta ngunit hindi pa rin yun naging tagumpay. Anong uri ba ng libreta ito? Nakakatakot, kapitan. Ang mainam may itapon na yan sa Isla Verde nang hindi na yan magamit ng kahit na sino. Ako na magtatapon yan, kapitan. Mamayang madaling araw aalis kami ng aking anak para managat. Itatapon namin yan sa kailaliman ng lupa. Anong kasiguraduhin kong itatapon niyo ang bagay nito? Baka kayo lamang din ang kakamkam sa bagay nito para gawing sandata at kasamaan. Isasama ko na lamang silang dalawa na kasamahan kong tanod para mapanatag kang ginagawa ko ng tama ang aking obligasyon, kapitan. Sige, kayong bahala. Bibigyan ko kayo ng reward oras na matapos niyo ang bagay na yan. Tagumpay ang mga itong naitapan ng libreta sa kailaliman ng dagat. Walang eksaktong lokasyon. Subalit sinisiguro ng mga ito na lumubog na yon at hindi na makikita pa. Huli na nang malaman ni Lucrecia ang bagay na yon. Hindi na niya mabawi pa dahil naitapon na ito. Hindi rin niya nabawi ang mga alahas dahil naibenta na yun ni Tino. Yun ang ibinili ng bahay. At ang iba pa, ginamit noong maospital ang asawa sa isang pribado at mamahaling ospital. Paano yan? Wala na lahat ng mga bagay na iniwan sa iyo ni Ahmed. Baka sabihin nun hindi ka mapagkakatiwalaan. Hindi rin naman babalik yun, Nay. Hayaan mo na. Masaya na rin siya ngayon sa piling ng kanyang pamilya eh. Masaya nga ba? Baka kalbaryo ang buhay. Ang hirap ng pinagkakasundo lamang ng magulang. Walang pag-ibig. Hindi rin siya makakawala sa kagustuhan ng kanyang magulang. Hawak ng mga ito ang kanyang buhay. Mas matitindi raw ang ritual nilang mga Muslim kaysa sa atin, Nay. Kawawang Ahmed. Ganon na nga ang nangyari sa kanya na wala pang mga gamit na mismong sayo ay pinagkatiwala niya. Yan lang talaga nagpapabagabag sa akin na Hindi ko naingatan ang tanga-tanga ko. Kahit sisihin mo ng sisihin ng iyong sarili, hindi mo na maibabalik pa ang lahat. Wala na ang mga bagay na yon. Tama ang kanyang ina. Kahit milyong beses pa niyang sisihin ang kanyang sarili, wala nang posibilidad na maibabalik sa kanyang mga bagay na yon. Kahit ang pamilya ni Tino ay konsentidor, nag-aagawan pa ang mga ito kung kanino mapupunta ang bahay.
Natiyak ay alam naman ng mga itong galing sa nakaw at sa kanya yon. Hindi na rin siya naghabol pa dahil tiyak siyang walang mangyayari. Ngunit paglipas ng mga taon, tila naman minamalas ang buhay ng mga ito. Bawat taon ay may isang namamatay. Tila ba nakasumpat na itakda na yung mangyayari. Parehong sakit, paninilaw at panlalaki ng tiyan. At ang huling nabalitaan niyang may ganoong karamdaman ay ang kapatid ni Tino na babae, na siya na lamang nag-aalaga sa nag-iisang anak ni Tino. Kahit ganoon kalaki ang nagawang pagkakamali ng kanyang pinsan, labas pa rin doon ang inosenteng bata, kaya pinuntahan niya yon at hiniling na kunin dahil siya na ang mag-aalaga. Gaano naman ako kasiguradong mamahalin at aalagaan mo ang bata? Tiyak naman ako malaki ang galit mo kay Tino. Malaki ang galit ko kay Tino. Saan naman galing ang balitang yan? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Lucrecia. Baka nga kinulam mo kami isa-isa kaya ganito ang nangyari sa amin. Maya, hindi ako ganun kasama sa iniisip mo. Sa sinasabi mong yan, ibig sabihin ay may inamin ka talagang pagkakamali ng iyong kapatid. Alam niyong ginawa niya pero kinukonsinti niyo pa rin. Yan, sabi na pumunta ka rito para manumbat. Kahit tapos ng bagay na yon, kailangan pang ibalik. Kailangan pang ipamukha sa aming masama kami. Maya, si Junior ang punta ko rito. Dahil gusto kong ako nang mag-aalaga sa bata. Nakikita ko nahihirapan ka. Ikaw lang itong nagbukas ng usapin tungkol sa kapatid mong si Tino. Wala akong sinabi na kahit na ano. Nagsasanta-santahan ka pa, Lucrecia. Ang totoo, nag-iispiya ka lamang kung sino na naman ang susunod sa aming kukulamin mo. Si Junior na lang at ang bunso kong kapatid ang natira. Baka gusto mong isabay mo pa kaming tatlo. Por Diyos, Maya, ganyan ka kasamang mag-isip. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako mangkukulam. Kinokontra ko ang kulam. Kung magtitiwala ka sa akin, gagamutin kita. Baka sakaling mapagaling pa kita. Huwag mo akong uutuin. Hindi mo ako madadala. Ikaw ang nagbibigay ng parusa, ikaw din ang gagamot. Paglalaruan mo pa ang buhay ko. Magtiwala ka naman sa akin, Maya, kahit bilang pinsan mo lang. Hindi pa naman ako naging masama sa inyo, di ba? Hindi mo ako madadala sa drama mo. Pinsan kita pero kahit minsan, hindi ako naging dikit sa iyo kasi mayabang ka. Umalis ka na dahil hindi ko ipapadala sa iyo si Junior. Napaka-imposible ng ugali mo, Maya. Sa ganyang lagay mo, dapat maging mabait ka na. Ako pang naging mayabang para sa iyo. Nakakatawa ka naman. Kahit kailan, wala pa akong pinagyabang. Sige, kung ayaw mong tanggapin ang alak kong tulong, hindi ko rin naman ipipilit. Umalis ka na. Hindi ako magpapagamot sa iyo. Hindi ko kayang pagalingin o hindi mo ko kayang pagalingin. Bilib din naman ako sa iyo, Maya. Kung itataboy mo ko, ay daig ko pang isang aso. Ang gusto ko lang naman ay makabuti sa iyo o mapabuti ang lagay mo. Hindi ko kailangan. Mahirap pang intindihin. Umalis ka na, sabi. Mas lalo lamang siya nitong pinagtabuyan. Masama man ang loob niya, ikinimkim niya sa sarili niya yon. Hindi niya sinabi sa kanyang ina at ama. Sinabi lamang niyang hindi papayag si Maya na kunin niya ang bata. Makalipas ang isang buwan, nabalitaan niyang pinaglalamayan na ito. Ang Kapitan Del Barrio ang kumilos sa lahat ng mga kakailanganin dahil walang lumapit na pamilya rito. Kung ibang kaanak nga hindi lumapit, di ba? Ikaw pa kaya na ilang beses na pinagtabo yan? Nay, yung inaalala ko lang naman yung mga bata. Yung bunsong kapatid nila, 15 anyos lang, si Junior, 3 taong gulang. Sino mag-aalaga sa mga yon? Parehong mahihirap ang mga kaanak natin eh. Anong plano mong gawin? Nagmamatigas naman ng Maya na yon. Sobrang taas ng garbo kahit sa ganoong kahirap na sitwasyon na sila. Kukunin ko ang mga bata, Nay, pasensya na po. Pero hindi ko matitiis sa mga bata. Mga inosente naman yung mga yon. Ikaw ang bahala, anak. Desisyon mo naman yan. Kung sa bagay kaya mong buhayin ng dalawang yon kaysa ibang mga kaanak natin. Yun nga po ang iniisip ko, Nay. Kung naging lahing mayaman lang sana tayo. Yumaman na rin sana tayo kung hindi ninakaw ng Tino na yon ang mga gintong regalo ni Ahmed, hindi ba? Nay, kahit naman po hindi ninakaw yon, hindi ko rin naman planong ibenta yun para yumaman. Kuyunin tayo, may prinsipyo na dapat panindigan. Biro lang, anak, sinusukat ko lang naman talaga kung hanggang saan ng prinsipyo na mayroon ka. Si nanay talaga, aalis na po ako, hindi ako mapalagay eh. Agad niyang tinungo ang lamay. Iilan lamang ang naroon. Hindi pa nila kaanak.
Doon pa lang ay makikita kung anong uri ng mga tao ang mga ito. Agad niyang kinausap ang bunsong kapatid ni Maya na binatilyo, si Lazaro, na isang tahimik at mahiyain. Nang alokin niya ito sa isang bahay na doon siya tumira, kasama si Junior ay nag-aalangan pa ito. Ang sabi kasi ni ate, wag daw kaming sumama sa iyo, mangkukulam ka daw. Ikaw ang kumulam sa buong pamilya namin. Ano? Bakit ko naman gagawin yon? Nanggagamot ako, hindi nagbibigay ng sakit. Galit ka daw dahil sa ginawa ni Kuya Tino. Ninakaw ni Tio ang mga alahas mo, kaya iyon kinulam mo ang buong pamilya. E di sana naghanap sila ng magaling na albularyo. Pinahula nila para alam nila ang buong katotohanan. Oo, may duda kung ang Kuya Tino mong may kagagawan kaya nawala ang aking mga alahas. Pero kahit masamang salita laban sa kanila, wala akong binitiwan. Hindi ka po galit ate. Natatakot po ako na baka pati kami ni Junior kulamin nyo rin. Marami pa akong pangarap sa buhay. Kung sakali mang may tao mang kumulam sa pamilya nyo, sisiguraduhin kong hindi yun mapupunta sa iyo. Sasama kayo ni Junior sa akin, ako ang magpuprotekta sa inyong dalawa. Sige po ate, sasama po ako sa inyo. Sasama kami ni Junior sa inyo. Ikakapanatag kasi ng loob ko kung nasa pangangalaga ako kayo. Maraming salamat dahil pumayag ka, Lazaro. Pagkatapos ng libing ni Maya, diretso agad tayo sa bahay. Isang linggo siyang nakipagpuyatan sa kabila ng lahat na tuloy pa rin ang panggagamot niya. Pagkatapos ng libing ay diretso agad niyang inuuwi ang dalawang bata, binigyan ng maayos na tulugan at pinaramdam sa mga ito na tunay ang pamilya at hindi sila alipin. Magpapasok ka na sa susunod na buwan. Anong taon ka na ba? Unang taon pa lang ako sa mataas na antas ng paaralan natin. Ilang taon ako natigil sa pag-aaral kasi sunod-sunod na may nagkakasakit sa pamilya. Ganun ba, Eddie? Kung lumapit lang naman sana sila sa akin, matutulungan ko naman sila eh. Ikaw kasi ang duda nilang may gawa sa kanila ng bagay na yun nate. Ikaw lang ang nakikilala nilang gumawa ng ritual eh. Yung ritual na ginagawa ko para sa panggagamot, hindi sa kasamaan. Hindi ko alam kung bakit sa'yo nila idinidiin ang pagkakamali nila ate. Yun lang naman ang mali nila. Inakusa nila ang tao ng walang kaalam-alam sa katotohanan. Sana naghanap sila ng ibang albularyo kung ayaw nilang magtiwala sa akin. Maraming albularyo nang nilapitan nila eh. Lahat hindi kayang pagalingin ang karamdaman nila kung ano-ano ang sinasabi. Ay siguro naging dahilan na lang talaga nila yon. Marahil ay paubos na rin ang kanilang kandila kaya hinayaan na ng Diyos na mangyari ang bagay na yon. Masakit lang ate, nakita ko kung paano sila nagdusa gabi-gabi. Lalo na yung kay nanay at tatay. Hindi matanggap ng puso ko ang pagdurusa ng kanilang dinanas. Alam niyang natural na mararamdaman ito ng binatilyo dahil mga kapatid nito at magulang ang nagdurusa sa parehong karamdaman. Lumipas ang isang buwan, magpapasukan na nang mapansin niya ang mga kakaiba kay Lazaro. Naninilaw ang balat nito. Ayos ka lang ba Lazaro? May dinaramdam ka ba? Parang may nag-iba sa iyo eh. Kapag nagising ako sa umaga ate, parang nahihilo, nasusuka, tapos walang ganang kumain, para akong naglilihi. Namamayat ka kasi at naninilaw ang balat, kulang ka yata sa dugo, patingin ako ng tiyan mo. Itinaas nito ang damit upang matingnan niya ang tiyan nito. Natutop niya ang kanyang bibig, matinding kulam ang tumama sa buong angkan. Nakahanay iyon ayon sa edad. Tiyak na isang sumpa sa buong pamilya ang kulam na binitiwan ng kung sino mang kalaban. Ate, naalala ko na, ganito nagsimula ang sakit na mayroon sila nanay. Papunta kay tatay tapos kay kuya at ate Maya. Ate Lucrecia, mamamatay na rin ba ako? Katulad na rin ba nila ako ng aking karamdaman? Kinukulam rin yata ako ate. Hindi, walang masamang mayayari sa iyo Lazaro. Itataya ko ang buhay ko, maprotektahan at maputol lamang ang sumpa ng kulam na binitiwan sa inyong pamilya. Aalamin ko ang punot dulo nito. Pangako yan ate hindi ako mamamatay. Ang dami ko pang pangarap sa buhay ate. Ayoko matapos ang lahat ng iyon dahil lang sa sumpa ng kulam na ito sa aking pamilya. Huwag ka matakot, nandito ako para sa inyo ni Junior. Aalamin ko ang nasa likod ng lahat ng ito para maputol ng sumpa na binitiwan sa inyong angkan. Kung sana noon pa ito inilapit sa akin ng iyong mga kapatid na agapan ko sana ang kanilang mga paghihirap.
Salamat po ate, hindi ako nagkamali na sa iyo ko sumama. Salamat na ikaw mismo ang nag-alok sa akin ng magandang bagay sa kabila ng ginawa sa iyo ni Kuya Tino. Gusto kong patunayan sa iyo na mali ang akusasyon ng ate Maya mo sa akin. Hindi ako masama, manggagamot ako at hindi mangkukulam. Pasensya na po kayo ate, ako na pong humihingi ng kapatawaran sa mga mali ng aking mga kapatid. Maaga pa lang ay iyon na agad ang inatupag niya. Kumuha siya ng langis at minarkahan ng krusang noo, pusod at lahat ng palapulsuhan ni Lazaro. Inusal niyang dasal para sa paggaling nito. Habang ginagawa ang bagay na yon ay isang ritual ang nakikita niya. 7 babaylan ang gumawa ng mabagsik na ritual ng tutob sa harap ng kalawakan ng dagat. Hating gabi iyon. Isa pang eksena ang naglalaro. Isang babaeng ginahasa at pinaslang pagkatapos ay tinapon sa dagat. Si Tino ang lalaking may kagagawan. Ama at ina ni Tino ang parehong gumawa ng paraan upang maitakas si Tino. Isa pang eksena yung pagtatangis ng ama at ina ng nasawing dalaga. Tila isang bangungot at napahugot siya ng maraming hangin matapos ang pangitaing yon. Ate Lucrecia, ayos ka lang po ba? Oo Lazaro, ang tindi ng kasalanan ng Kuya Tino mo. Siya ang punot dulo ng lahat dahil sa ginahasa at pinaslang niyang dalaga. 7 taon ang nakararaan kung kaya't lahat kayo iniisa-isa. Ginawa nila ang ritual ng tutob sa mismong dagat kung saan natagpuan ang bangkay ng dalaga. Doon naka-stuck ang kaluluwa ng dalagang ginahasa niya. Hindi makaalis dahil sa kawalan ng hustisya. Sanib puwersa ito ng kaluluwa at babaylan. Ang sabi walang kakayahan ng kaluluwang gumanti. Oo pero pinasanib sa katawan ng isang mangkukulam ang katawan ng dalaga para makapaghiganti at ngayon hindi na sila tumigil. Ate paano ako? Mamamatay na ba ako? Hindi mangyayari yan. Ako ang tatapos sa kanilang kasamaan. Makakaya mo kaya kung walang kaluluwang sasanib sa iyo? Saan galing ang kaluluwang yan ate? Hindi kaya ako maagawan ng katawan yan sa dami nila tiyak na manghihina ako ng gusto. Sige, ang kaluluwa na lamang ng dalaga at ang babaylang sinaniba ng una kong tatawagin. Huwag ka matakot. Huwag ka mag-alala pagkatapos nito. Hinawakan niyang noon ng binatilyo, umusal ng dasal. Bumaba ang kamay sa dibdib sabay ihip. Nang sumikdo ang binatilyo ay agad niyang kinuha ang 3 piraso ng posporo. Umusal ng dasal at hinipan yon. Pagkatapos ay inipit isa-isa sa kaliwang daliri ng binatilyo. Napahiyaw ito ng kakaibang boses matapos pigain ni Lucrecia ang mga kamay nito. Masakit ba? Hindi ko titigilan ito hanggat hindi mo tinatapos ang sumpa ng kulam na ito. Bakit pati mga inosenteng bata, nilamon na ng kadiliman ng iyong kaluluwa, mas lalo kang hindi gagabayan ng liwanag. Wala kang pakialam. Hindi pa ako tapos maghiganti. Uubusin ko muna lahat ng lahi nila bago ako manahimik. Ang batang ito, gaya ng sinabi ko inosente at walang kamuwang-muwang sa lahat ng nangyari. Maraming pangarap ang batang ito. Huwag mo namang hadlangan dahil lamang sa matinding galit mo. Ang taong may gawa sa iyo ng bagay na ito'y nakapagbayad na. Matagal na siyang wala sa mundong ito. Ang dami ko ring pangarap noon. Ngunit nawala lahat dahil sa ginawa ng lalaking yun sa akin. Kaya hindi matatahimik ang buhay ko hanggat hindi matatapos itong paghihiganti ko. Walang kasalanan ng bata, naiintindihan mo naman siguro. Kaya baklasin mo na ang kanyang sumpa. Kung hindi, pahihirapan kita. Na para bang nasa impyerno ka. Kahit kaluluwa ka na, ay kaya kitang igapos at parusahan kaya makinig ka sa utos ko. Hindi, magdurusa silang lahat. Wala akong ititira sa kanila. Ayaw mo talaga makinig sa pakiusap ko. Sige, pasensyahan tayo. Hinipan niya ang kamay na may palito, sabay tusok ng daliri sa dibdib ng binatilyo. Sobrang tinis ng boses nito, katagalan ay naging paos. Nagmamakaawa na tigilan na ito. Hindi ko na itutuloy. Bibigyan ko na ng kalayaan ng batang yan. Tama na. Pakawalan mo na ako. Hindi ko na kaya. Paano ko masisigurong tutupad ka sa usapan? Basta na lang kitang pakakawalan pero uutuin mo lang pala ako. Sa akin nakadepende ang sumpa. Kaya kapag mas pinili kong humiwalay sa katawan ng makukulam, hindi na magtutuloy-tuloy pa ang sumpa dahil sa akin nakakonekta ang lahat. Magtiwala ka, gagawin ko yon. Siguraduhin mong susunod ka sa usapan. Dahil kung hindi, madali ko lang hatakin ulit yung kaluluwa mong walang katahimikan. Sa loob ng 3 araw,
kapag naging maayos na itong si Lazaro at upang makatawid ka na rin ng tuluyan sa kabilang mundo. Maraming salamat. Aasahan mong tutupad ako. Agad itong nawala matapos niyang putulin ang kanyang koneksyon dito. Nang imulat ni Lazaro ang mga mata nito ay nagtaka ito kung ano ba ang nangyari. Gumawa tayo ng ritual para gumaling ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Ano sa tingin mo? Medyo maayos na po ako. Magaan na po yung pakiramdam ko, ate. Naalala ko parang may kaluluwa ng babae ang sumanib sa akin eh. Iyon ang kaluluwa na nagbigay ng sumpa ng kulam. Pinalaya ko na siya ulit. Nangako na siyang wawakasan at magiging tahimik na. Ipagtitiri ko na lamang siya ng puting kandila mamaya. Salamat kung ganun, ate. Hindi na rin ako nahihilo. Mabuti naman, huwag ka nang mag-alala. Malaya ka na mula sa sumpa. Maging si Junior ay maliligtas na rin. Hindi na po ba ako mamamatay, ate? Gagaling na po ba ako ng tuluyan? Gagaling ka, Lazaro. Maaabot mo ang iyong pangarap. Magiging matagumpay ka sa buhay. Huwag ka lang gumaya sa Kuya Tino mo. Masisira talaga ang buhay mo kapag gagawin mo yon. Isipin mo ang buhay na mayroon ka. Panibagong buhay ito kung tutuusin, di ba? Hindi ko gagawin ng mga hindi mabuting bagay na ginawa ng kuya. Malayong malayo ang pag-iisip ko sa taong yun. Siya ang sumira ng aming pamilya. Huwag mo nang damdamin pa gaya ng sinabi ko. Bagong buhay mo ito. Tignan natin pagkalipas ng 3 araw kung maayos ka na. Maraming salamat ulit, ate. Sobrang swerte ko na napunta ako sa iyo. Makalipas ng 3 araw, tuluyan nang bumalik sa normal ang balat at pangangatawan nito. Wala na siyang aalalahanin pa dahil wala na ang banta ng kulam. Isang babaeng Muslim ang naging pasyente niya ng araw na yon. Hindi niya mabilang kung pang ilang pasyente na ito pero weirdo at unang beses iyon. Wala namang Muslim na nagpapagamot sa katulad nila dahil may sariling kaalaman ng mga ito. Gayon pa man ay isinawalang bahala na lamang niya yon. Tinignan niya kung ano ang posibleng sakit nito. Pagkatapos niyang hulaan ay sinabi agad niya sa babae. Tahimik lang itong nakatitig sa kanya. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Pasensya na. Nagtaka lang talaga ako. Unang beses kasing nangyari na may nagpagamot sa aking Muslim. Hindi nga, pero ang totoo ako si Sarah. Sana naalala mo pa ako. Sarah? Pasensya na po, hindi ko rin po kilala. Wala pa akong nakilala na Muslim maliban sa tiyan ng dati kong nobyo. Matagal na nga lang yon. Hindi kasi kami itinakda sa isa't isa. Alam ko hindi mo na ako naaalala, pero naalala mo yung tumawag sa telepono. Ako ang Sarah na yon. Naalala mo na ba? Ang ina po ni Ahmed? Ikaw po yun, Tita Sarah? Tama, ako nga yun. Ako ang ina ni Ahmed. At napakahalaga ng aking pakay kaya narito ako ngayon sa iyong harapan. Sana naman mapagbigyan mo ako. Ano po yun? Kung makakaya ko po, bakit po? Bakit po hindi? Bakit ba kayo nakarating dito sa Palawan? Yung anak namin binigyan ng sakit ng dati niyang asawa. Desidido na talaga itong paslangin. Patawarin niyo ako sa maling hakbang na nagawa ko noon. Ang ibig niyo po bang tukuyan ay si Ahmed? Bakit nasaan na po ba siya ngayon? Nasa bahay ng tiya niya. Pwede mo ba akong samahan? Puntahan natin si Ahmed. Gamutin mo siya at pagalinghin. Pangako, hindi na ako magiging tutol pa sa inyong dalawa. Gawin mo lang ang lahat para gumaling siya. Nag-iisang anak na lalaki namin si Ahmed. Hindi ko matatanggap kung may masamang mangyayari sa kanya. Baka mamatay rin ako agad. Sige po, Ma'am Sarah, puntahan natin ngayon din si Ahmed. Gusto ko na po siyang makita. Nag-aalala po ako sa kanya dahil sa mga sinabi mo. Batid kong mahal na mahal mo pa rin ang aking anak kaya sana magkaroon pa kayo ng pangalawang pagkakataon. Mahal na mahal ka ng batang yon. Walang araw na hindi siya nagmamakaawa sa akin na ibigay na ang kalayaan niya. Kahit minsan hindi ko nagawang magmahal ng iba, nangako ako sa aking sarili na si Ahmed lang ang una at huli kong mamahalin. Kaya nagsisisi ako na sobra. Sana hinayaan ko na siya rito. Sana hindi ko na pinilit na bumalik pa siya sa kanyang asawa. Ipapahamak lang din pala siya nito. Hindi pa po huli ang lahat. Gagawin ko ang lahat upang mabawi ang kalusugan ni Ahmed. Gagaling po siya sa lalong madaling panahon. Salamat, Lucrecia. Kapag gumaling na ang anak ko, ipapaubaya ko na siya sa iyo. Hindi na kami magiging hadlang sa pagmamahalan yung dalawa. Salamat po, Tita Sarah. Asahan ko po yan. Sana tumupad po kayo sa pangako niyo sa akin. Isa akong Muslim.
Kapag bumitaw ako ng pangako, tinitiyak kong mangyayari yan. Walang pagsidla ng sayang nadarama niya sa mga sandaling yon. Sabik na siyang makitang muli si Ahmed matapos ang 8 taong hindi sila nagkaroon ng koneksyon. Pagdating niya sa bahay ng tiyahin nito ay hindi may paliwanag na magkahalong kaba at tuwa. Pagdating sa loob ay bumungad ang lalaking halos butot balat na lamang. Halos lumuha ng mga mata. Malayong malayo sa gwapong itsura nito noon. Hindi niya mapigil ang sarili na maiyak. Hindi kaya ng puso niyang makita si Ahmed sa ganong kalagayan. Anong ginawa nila sa'yo? Bakit hinayaan niyong umabot sa ganito ang kalagayan ni Ahmed? Gusto akong patayin ng dati kong asawa sa pamamagitan ng kulam para hindi mahalata ng aking angkan sakaling mamaalam ako. Hindi, walang mangyayaring masama sa'yo. Ako ang gagamot sa'yo. Ibabalik natin sa babaeng iyon ang kanyang ginawang kasamaan. Nangihina na ako. Hindi ko alam kung makakaya ko pa. Baka katapusan ko na rin. Kaya lang naman kita pinatawag dahil gusto kong kahit sa uling sandali ng aking buhay ay masisilayan pa rin kita. Lumaban ka, Ahmed. Para sa pag-iibigan natin, ayaw mo na ba akong makasama? Kaya kitang gamutin. Nasa iyo pa rin ang pagtitiwala. Gustong gusto kitang makasama habang buhay. Kaya gusto ko rin gumaling ka. Makakaya mo pa ba? Kayang-kaya kitang gamutin. Lumaban ka dahil uumpisahan na natin ngayon ang gamutan. Wala tayong sasayanging oras. Kahit lahat ng kaluluwa ng santo tatawagin ko makahingi lang ng tulong na mapagaling ka. Salamat sa iyo, mahal ko. Magtitiwala ako sa iyo dahil alam kong magaling ka. Agad na sinimulan niya ang ritual. Mahirap ngunit kailangan niyang kayanin. Pinakiramdaman niyang babalik na atake sa kanya. Malakas na enerhiya. Kaya malakas ang ginamit na kulam kay Ahmed. Umusal na rin siya ng mas malakas na proteksyon sa kanyang sarili. Sa unang paggamot ay tila hindi nakikita ang bisa. Kumuha siya ng garapon, nilagyan ng malinis na tubig. Isinulat sa papel ng Latin para sa paglilinis sa lahat ng laso na inilagay sa katawan ni Ahmed. Iyon ang sinilbing tubig niya tuwing umiinom. Inumin mo lang ito, makalipas ang 3 araw, tiyak akong mararamdaman mo rin ng unti-unti ang pagbabalik ng lakas ng iyong katawan. Makalipas ang 3 araw, ang kulay at balat nito, pati ang muka, ay unti-unting naging buhay tignan. Natutuwa siya at ibig sabihin ni mabisa ang pangontrang ginamit niya. Maging ang inay nito ay tuwang-tuwa nang makita ang pagbabago sa katawan ni Ahmed. Malaki na rin ang kaunti ang kinain nito. Kaya makalipas ang 1 pang linggo'y nagkalaman na muli ng kaunti ang kanyang katawan. Gagaling ka na, Ahmed, konting tiis na lang. Kita mo naman lagi ka nang nagugutom. Salamat sa iyo, Lucrecia. Utang namin sa iyo ang pangalawang buhay ng aking anak. Hindi ko akalaing ganyan ka pala kagaling. Totoo nga ang sabi ng kapatid ko. Bantog ka ditong manggagamot na magaling pagdating sa mga ganitong bagay. Hindi naman po, nagkataon lang po yon. Hindi lahat kaya ko. Kung hindi pinilit ni Mama na babalik pa ako sa dating asawa ko, siguro masaya na tayo ngayon. May mga anak na rin sana tayo. Hindi pa itinadhana o itinakda ng tadhana na mangyari yon, Ahmed. Pero kung bibigyan mo ng pagkakataon, bakit hindi? Hindi na rin ako magiging hadlang sa pagmamahalan yung dalawa. Ituloy nyo na lamang ang naudlot nyong pag-ibig. Binibigyan ko na kayo ng basbas ng biyaya at pagmamahalan. Salamat, Mama. Salamat sa pagpayag mong dalhin ako dito kay Lucrecia. Sa kanya ko naramdaman na gagaling ako at totoo nga, hindi ba? Gagaling ka ng tuluyan, Ahmed, konting tiis pa. Hindi siya sumuko. Lahat ng kakayanin niya, lahat ng kapangyarihan ay kakayanin niya at ilalabas niya. Makalipas ang 1 buwan, unti-unting nagkaroon na ng laman ng katawan ni Ahmed dahil doon ay tiwala ang inay nito na tuluyan na itong gagaling. Pwede ko na sigurong iwanan ka kay Lucrecia, anak. Napapagaling ka na niya, nakakalakad ka na ngayon, manaya-naya na rin ang mukha. Opo, Ma, pwedeng-pwede na po ako maiwan dito. Kaya ko na po ang aking sarili. Salamat po sa tiwala, Tita Sara. Salamat din po sa basbas na ibinigay niyo para sa amin. Salamat din sa iyo, Iha. Uuwi na ako dahil ibebenta ko ang 5 sa bangkang pandagat. Pamana ko yun kay Ahmed. Ang iba, gagastusin ko kapag ikakasal na kayo.
Ang naiwan ay sa hanap buhay nyo. Pangingisda pa rin ang gusto ko dito, Mama. Masagana rin ang isda sa lugar nito. Kaya kung gagaling na ako ng tuluyan, bibili na ako ng sarili ko ng malaking bangkanding motor. Matapos ang mahabang pag-uusap na yon ay nagpaalam na ang ina ni Ahmed. Tutungo ito ng lungsod para makabili ng tiket sa barko. Didiretso ng biyahe na rin. Sila naman ay nagpaalam sa tiya ni Ahmed na doon na rin titira sa bahay nila. Masaya niyang ipinakilala sa pinsang si Lazaro ang naging nobyo 8 taon nang nakararaan. Hindi pa siya nagkaroon ng lakas ng loob na aminin kay Ahmed na nawala sa kanya ang mga mahalagang bagay na iniwan nito sa kanya. Pero nang gabing yun ay hindi siya nakaiskapo ng tanungin nito ang tungkol sa libretang iniwan nito sa kanya. Nagamit mo na ba ang libreta na binigay ko sa iyo, mahal? Kumusta naman ang mga karanasan mo sa bagay na yon? Kagyat siyang natigilan sa biglang tanong na yon ng nobyo. Balak din naman niyang sabihin dito ang katotohanan, kaso hindi pa siya nagkakaroon ng lakas ng loob. Mahal, bakit? May problema ba sa libreta? Ayaw bang gumana ang bisa sa'yo? Kasi mahal, natatakot akong aminin sa'yo. Baka kasi magalit ka. Ang laki ng kasalanang nagawa ko sa'yo 8 taon nang nakararaan. Ang alin? Bakit? May naging nobyo ka dito? Hindi yon. Yung tungkol sa libreta at ginto, ninakaw ng pinsan ko ang kahon ng ginto. Kasama ang libreta. Walang naiwan sa akin maski ang isa man lamang. Kahit ang libreta na lang sana. Kasalanan ko rin dahil pabaya ako. Masyado akong nagtiwala. Walang konsensya naman yung pinsan mo na yan. Yun nga pero nakarma rin yun. Wala pang 1 taon nang ninakaw niya napatay din siya. Ginamit kasi niya sa kasamaan yung libreta. Bakit hindi mo nabawi ang libreta? Tinapon nila sa Isla Verde, sinunog daw yun kasi ang kaso nga lang tumatalsik daw at hindi nasusunog. Kaya napagdesisyon na itapon na lamang. Grabe naman palang ginawa ng pinsan mong yon, walang takot. Kahit anting-anting ginamit sa kasamaan, hindi ba niya alam na delikado yon? Hindi ko rin alam sa taong yun, masyadong nabulag sa kasamaan. Hindi ka ba nagalit, mahal, dahil sa pagiging pabaya ko na wala lahat ng pinagkatiwala mo sa akin? Bagay lang naman yun, oo. Mahalaga. Pero mas mahalaga pa rin ang buhay natin. Ang mahalaga, hindi niya naisip na gawan ka ng masama. Hindi naman, sayang lang yung mga ginto na pinakaiingatan mo. Hindi ko nagawang ingatan din. Huwag mo nang isipin pa ang bagay na yan. Naitanong ko lamang ang tungkol sa libreta. Lahat ng kapangyarihan at pampaswerte nandun na. Wala akong pakialam sa ginto. Marami sa bahay ng mga gintong alahas. Kahon-kahon pa yun na pamana sa akin ng mga ninuno. Kahit na, mahalaga pa rin sana yon. Kung naging maingat lang sana ako ng gabing yon, ang bilis ko kasing nagtiwala Alam ko naman talaga sa sarili ko na isang hudlom ang pinsan kong yon. Ayos na yon. Huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo. Hindi mo nga inasahan, di ba? Ganun naman talaga. Ang mahalaga lang naman ay hindi kanya pinag-isipan ng masama. Ang mahalaga pa rin ay nag-iisang buhay. Iilan lamang ang binigyan ng pangalawang buhay. Pilit na lamang na inililihis ni Ahmed ang kanilang pag-uusap upang makalimutan na nito ang tungkol sa ginto at libreta. Makalipas ang 1 buwan, tuluyan nang naging magaling si Ahmed. Muling naging matipuno ang katawan. Tuwang-tuwang inay nito pagdating na makita ang napakalaking pagbabago sa katawan ni Ahmed. Mabuti na lang at hindi pa huli ang lahat, anak. Sarili ko talaga ang sisisihin ko kung may nangyaring masama sa'yo. Kalimutan na natin yun, Mama. Magaling na ako. At gaya ng pangako mo, magpapakasal na kami ni Lucrecia at ikaw ang bahala sa lahat. Ay oo naman. Katunayan ay dala ko na ang perang ibibigay ko sa'yo para sa ibibili mo ng bangka at para sa kasal nyo ni Lucrecia. Talaga, Mama. Salamat naman kung ganun. Ang kaso, tita, hindi po ako papayagan ng nanay at tatay na ikakasal sa simbahan ng Muslim. Alam ko naman ang bagay na yan. Siyempre, lalaki kami, kaya kami ang susunod sa gusto ng mga magulang mo. Walang naging problema sa pag-uusap tungkol sa kanilang kasal, ngunit hindi sumipot ang ama ni Ahmed. Lingid sa kanilang kaalaman na hindi pumayag ang ama nito sa relasyon nila dahil sa kultura at tradisyon, lalo na sa relihiyon na magkaiba. Sinumpa nito na hindi sila magkakaroon ng tahimik na buhay at magiging lapitin sila sa gulo. Madaling araw, unang araw ulit sa pangingisda ni Ahmed matapos ang mahabang panahong nakaratay lamang siya sa banig. Mga panahong nawala na siya ng pag-asa na mabuhay pero nang dahil kay Lucrecia
naging posible ang kanyang pangalawang buhay. Bagong kasal sila kaya todo kayod si Ahmed upang makapag-ipon. Nagpapatayo siya ng malaking bahay para sa kanilang bagong pamilya. Sa pananagat ay may naispatan ng kanyang ilaw. Una inakala niyang isang putol na tuyong kahoy lamang na gadangkal ang laki, ngunit habang tumatagal ay napapansin ni Ahmed na tila nakasunod sa kanya ang bagay na yon. Hindi siya tinatantanan kahit saang direksyon siya tutungo. Tila ba may sarili itong buhay. Sinipat niya ang kanyang tingin sa bagay na yon. Unti-unti na pagtanto niyang hindi yun kahoy lamang. Pinulot niya yon at tinignan. Ang libreta. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman sa oras na yon. Bumalik sa kanya ang libreta. Isang pagkakataon na hindi niya inasahan pa. Isang puting figura ang biglang lumutang sa kanyang harapan. Nakatayo ito sa ibabaw ng tubig. Isang diwata ng tubig. Tiyak siyang ito'y diwatang gabay ng libreta. Ang bagay na nakalaan sa'yo, nakawin man ng iba, maghahanap pa rin ng paraan upang makabalik sa'yo. Naku, maraming salamat mahal na diwata. Hindi ko inasahan na may babalik pa sa akin ang bagay na ito. Ikaw pa rin ang tagapangalaga. Kung gagamitin mo ng iba, dapat ay may pagkonsinti galing sa'yo. At sana, wag nang magamit muli sa kasamaan. Oo, mahal na diwata, lagi kong tatandaan. Paumanhin kung nanakaw ito ng masamang loob. Pagdating niya ng bahay, ay wala siyang ibang unang ibinalita kay Lucrecia, kundi ang tungkol sa libreta. Tila sa tamang pagkakataon ding naibalik sa mga kamay ni Ahmed ang libretang iyon. Dahil malaking laban ang kaharapin nilang mag-asawa. Makalipas ang 1 taon sa kanilang pagsasama, isang malusog na sanggol ang iniluwal ni Lucrecia. Ngunit isinumpang sanggol na kakambal nito ay isang kamalasan. Kung tingnan ang sanggol ay sobrang lusog pero halos buwan-buwan silang labas-pasok ng ospital dahil bigla na lamang itong nangingitim ng walang dahilan. Negatibo din ang mga laboratorio nito. Wala itong sakit sa puso at walang hika. Kaya maging ang doktor ay nagtataka. Hindi na ito normal. Mukhang gawa na ito ng tao. Hindi ko alam kung sinong may galit sa atin gayong wala naman tayong kaaway. Hindi ko rin alam. Halos hindi na tayo makaipon sa laki ng bill natin dito sa ospital. Mukhang natutuwa na sa atin ang mga doktor eh. Ayoko rin namang sa publikong ospital ipasok ang anak natin. Ayoko nang mabagal na serbisyo. Baka mauna pa akong atakihin sa puso o baka makulam ko lamang ang mga doktor at nurse na malamyang kumilos. Hayaan mo na, pera lang naman, mabilis kitain. Ang mahalaga ay gagaling agad ang anak natin. Mamaya sa bahay gagawin ko ang unang ritual para alamin ang nangyayari sa anak natin. Sige, subukan mo lang. Wala namang mawawala. Nagtitiwala pa rin ako sa galing mo, mahal. Hindi nila inasahan na pagdating nila sa bahay ay madadatnan nila ang kanyang biyanan na si Sarah. Mabuti na ba ang pakiramdam ng apo ko? Mabutit nakalabas agad kayo ng ospital. Ayos na po ayon sa doktor ma pero nakailang balik kami sa ospital. Wala namang sakit na nasabi ang doktor. Negatibo rin ang laboratorio. Tingin ko, ako nang kikilos, hindi na ito normal. May sasabihin ako sa inyo, sana makatulong ito. Pasyensya na kung ngayon ko lang sinasabi ito. Ayoko mag-alala kayo pero talagang ginawa niya. Ano po yun mama? Sino pong gumawa? Tungkol ba ito kay Papa? Sa pagiging babaylan niya? Siya bang may gawa dahil sa mabigat ang loob niya sa bagay na ito? Oo, ang totoo. Kaya hindi dumalo sa kasal ang papa mo'y tungkol talaga siya sa... at tutol talaga siya sa pagpapakasal sa isang katutubo. Ang gusto niya sa kapwa Muslim ang dapat mong pakasalan. Ako dahil sa utang na loob at dahil kinonsidera kong pangalawang buhay mo ito, dahil sa tulong ni Lucrecia pumayag akong maikasal kayo. Anong koneksyon sa pagiging tutol niya mama? Isinumpa niya na sa oras na maikasal kayo at magkaroon ng anak, ang anak niyo magiging susi para gumapang kayo sa hirap. Anong uri siya ng ama, ng lolo, matitiis niyang magdusa ang kanyang apo? Makamandagan dila ng aking asawa, malakas ang kapangyarihan na hawak niya. Kaya nga nang malaman niyang ginawa ng dating asawa ni Ahmed ay hindi niya tinigilan hanggang sa hindi mamatay, ganoon siya katinding magalit. Pero wala naman akong ginawang masama sa kanya, naging mabuti akong asawa sa anak niya.
Alam ko kaya nga ilang ulit ko akong nagmamakaawa sa kanya pero isa lang ang naisip ko, ang libreta na pamana ng lola. Idikit mo yun sa katawan ng aking apo, kokontrahin nun ng lahat ng uri ng sumpa. Ibalot nyo yun sa pulang tela. Talaga po ma, salamat po sa tulong mo. Kung hindi mo isiniwalat ito, hindi ko rin alam kung kaya ko bang suyurin ng sa likod ng misteryosong sakit ng aking anak. Ginawa nila ang bagay na yon, idinikit sa bata. Simula noon ay muling naging sunod-sunod ang suwerte sa kanilang buhay. Mabilis na naitayo ang malaking bahay. Nagkaroon ng bangkang pandagat na 5 pinapaupahan sa mga maliliit na mga mangingisda. Ang sumpang ibinigay sa batay na ibalik sa lolo nito, ang lolo nito ang nagkasakit hanggang sa mamatay. Pagkalipas ng 7 taon, 7 buwan at 7 araw, kinuha ang libreta sa katawan ng bata. Tuluyan na itong nakawala sa sumpa. Malaya na itong nakapag-aral at nagkaroon ng malusog na pangangatawan hanggang sa maging matagumpay ito sa kursong inhinyero. Tunay ngang maraming misteryoso sa mundong ito. Subukan nating maghalungkat. Bawat matanda ay may nakatagong kwento ng hiwaga. Isang kwentong hindi hayag sa marami, hindi lang nakakaantig ng puso, kundi nagbibigay din ng aral at inspirasyon. Hanggang dito na lamang po yung kwentong ito mga ka-DM. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. Mabuhay po kayo.